Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayon din sa pagbibigay ng mga kaalaman na kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde. So, ngayon po ay nagbabalik tayo ngayon at titingnan natin ano naman ang diskarte natin. No, kung sakaling tayo naman po ay kailangan may diskarte naman tayo. Naghahanda kasi para din tayo. Sabi nga po, meron naman tayong NICA rito, yung National Intelligence Coordinating Agency. No? Yan yung version ng Pinas. No? So, ano yung diskarte natin? Yan. Yung sa mga serious na mga ganitong mga pagkakataon na hindi ho natin aasahan. At hindi naman sa inaasahan natin may lulusob sa atin, but then, siyempre iba naman ho yung meron tayong preparado. Mukha po yung NICA natin, yung National Intelligence Coordinating Agency, na yan po daw pala ay created pa yan noong July 1949 at sa panahon ng ating former President Elpidio Quirino sa bisa ng Executive Order number 235 na create po ang NICA, yung National Intelligence Coordinating Agency. Ano po ba ang gawain ng NICA na yan? Siyempre, magmanman. At kaya nga huwag matulog-tulog, huwag kang tutulog-tulog dyan dahil kayo yung nagbabantay sa ng katahimikan ng ating bansa kung sino man yung sino man yung bansang gustong manggulo. Pero bago tayo magpatuloy, gusto ko pong magpasalamat sa mga viewers natin. Yung ating best friend, mabuting kaibigan, Mr. Rodolfo Santo Domingo. Kay Tita Mel, watching you now. Thank you so much for watching, Rudy. And Mr. Chot Velasquez is watching. Thank you for watching. Ito nga po, yung Serious Stone, yung bang intelligence service natin ay, mahusay ba? Ayan ang tanong. Kung mahusay, nakapaghahanda pa tayo. Yung paghahanda, alam niyo po, sa anumang pag-uusap o anumang bahagi ng buhay natin, kailangan nakahanda tayo no? Dapat may paghahanda, maging sa kabataan natin, hanggang sa pagtanda, may paghahanda ho talaga, dahil kung hindi, kalungkot-lungkot, lalo na po sa katahimikan ng bansa. Di ba? Kasi kaya nga po nandiyan yung NICA, National Intelligence Coordinating Agency, na kung saan sinasabi, kamukha nga ho dito, kumakalat nga yung sinasabing mga TikTok, no? Gumagamit tayo nito. Ang chismiso tungkol sa TikTok ay ginagamit daw ng China para makagather ng mga info sa Pilipinas. Pero di pa ho kumpirmado yun. Pero yun ang mga lumalabas na In fact, sabi nga po, ay ang Huawei ba yun? Huawei phone, no? Isang brand ng ng Chinese phone, ay binanda raw po sa Amerika. Dahil ayon sa balita, may chip na nagtatransmit daw ng lahat ng impormasyon na ina-upload sa phone. Matindi ho yan, ibig sabihin. Kumbaga, may intelligence sila, no? Ginagamit nila yung Huawei phone na talaga naman mamahalin yun tsaka ang daming features ang daming mga dapat na magagawa ninyo doon pero ang sabi ko binan na nga daw yan sa Amerika dahil nga nagtatransmit daw ng lahat ng information na ina-upload sa phone delikado yan at ito nga ang mga reality ng para bang James Bond movie lang parang nobela ni Sherlock Holmes, no? Alam niyo ba si Sherlock Holmes, British na intelligence, no? Dapat po tayo ay maging conscious tayo, baka ganito yung
baka, ayan mo, baka yung ating mga telepono, kasi marami yung nagre-reklamo, na-hack yung telepono, na-hack yung ganito. Hindi lang yung telepono, pati yung mga ano sa bangko. No? Puso yung hacking no? Kaya kung meron kayong malaking pera sa bangko, ingatan po ninyo yung inyong mga PIN number ba? Tawag doon. Yan. At sigurado, burado lahat ang ang inyong pera dyan. Naalala ko tuloy nung mga nakaraang few weeks ago na meron tayong namayapang kaibigan at nanawagan ang aming isang teacher. Hindi ko na mababanggitin ang pangalan sa mga estudyante na nasa iba't ibang bahagi ng mundo dahil mahal nila ang mestra nating kaibigan na namayapa. Kaya nagbigay ho sila. Pero ang masakit, ang sabi daw po nitong kaibigan niya na siyang namamahala sa collection, ay bigla daw na-hack yung pinagpapadala ng pera. Kaya hindi po naniwala yung mga kasama natin sa eskwelahan. Bakit mahahack? Binigay daw pala niya yung PIN number. Alam niyo naman po kasi yung PIN number natin, it should not be given to anyone. Di ba? Tayo lang nakakaalam nun. Sa teacher, you should know that. Yun na, kaya nga, magagaling po yung mga hacker. Ayun, kung totoo nga, na-hack nga yun. Walang natira yata doon sa pera. Imbis na makatulong, nawala pa. Yan ho yung gaano ganyang katindi ang mga intelligence ng iba't ibang mundo, no, na hindi natin alam na magkakaroon ng negative effect sa atin. Kaya itong ating NICA, National Intelligence Coordinating Agency, Intelligence Agency, no, na na-create nga po noong 1949, tagal na, no, during the presidency of LP Joquerino, President LP Joquerino. Ayun nga po, sinasabi na ngayon ay pinagbubuti na ng ating gobyerno yung NICA. Dapat lang ho, dahil ngayon puro ibang klase na no? Sa pamamagitan lamang ng cellphone, ma-hack na yung mga, kung ano-anong mga impormasyon. Mga TikTok, na-hack din. So, baka gusto ninyong maging mala James Bond ng Pilipinas, pwede ho kayong mag-apply dito sa NICA. Nasa Biluna, Quezon City to. Meron pa rin palang ganito, meron pala tayong ganito, kaya bunyi ho tayo at naway wag tayong makari sa ibang bansa na quote flat-footed kung sakaling meron gustong lumusog dyan sa atin. Bagamat marami tayong mga kaibigang bansa na nangakong tutulong sa atin, but still we have to i-handle natin yung sarili natin ika nga patahimikan at ika nga yung ma-secure natin ang ating seguridad ng bansa sa pamamagitan ng ating intelligence bureau like itong NICA nga, no? Kaya yan mga minamahal nating kadiskarte. Pinagsama ko na ho dahil kanina hindi na naman ako nakapag broadcast kasi marami ho tayong inaayos ng mga problema. Thanks God at lagi tayong sinusubaybayan ng Panginoon na lalagpasan mo natin. But then, siyempre, hindi ho maaalis yun na kukulangan tayo ng oras. Mas maganda ho yung ganun dala kaysa sa mas malala. No? But then, dahil namimiss ko kayo at ayokong hindi tayo magkaroon ng kalakayan at siyempre ng mga usapan natin dito sa kadiskarte na atin pong mapag-uusapan lagi at laging magtatalakayan tayo, magpapalitan ng mga opinion. At kung kayo man po ay mayroong gustong ipaliwanag, pwede po tayo mag-chat po kayo sa atin, no? So, yan po, mga minamahal nating mga kadiskarte, maraming salamat po muli sa inyong oras na binigay, lalo na sa ating mga kaibigan na hindi ko nakalilimot na sumubaybay sa ating programang Kadiskarte. And of course, thank you so much. And gusto ko pong batiin yung mga kaibigan natin, si Dr. Leticia Sarceda. Yan po, yung isa sa pinakamagandang doktor, dentistry. Siyempre. At siyempre, maraming salamat sa ating mga kaibigan, yung ating mga kaguro na nandiyan dyan pa sa Arellano. At siyempre, mga kasama natin, si Teacher
Emily Molo, Teacher Eunice Abanto, na alam ko busy pa sila, baka nasa Japan yung dalawa, no? Kaya medyo nag-aayos-ayos pa sila. So, we just wait for them. At syempre, yung ating pong mga kaibigan sa Aso't Pusa, si Engineer, si Engineer po, yung ating kaibigan sa Aso't Pusa. At syempre, si Miss CC Lemberger Wig, no? Sana po ay tayo muli ay magkaroon ng talakayan dito sa ating programa. So, hanggang sa muli, don't forget to like us, subscribe us, of course, and follow us sa ating pong YouTube channel, sa ating Facebook channel, sa Elizalde Broadcasting. At I always say, I love you all. Bye-bye.